Hey bro, tawag ni Wallace kay Marvin, at inakbayan niya ito habang naglalakad sila papunta sa opisina ni Marvin. Kakatapos lang ng surgery nila, at kapwa sila nakasuot pa ng scrub suit. Anong balita kay Maybelline? Or should I call her Lynn? Sabay ngisi nito kay Marvin. Ako lang ang pwedeng tumawag sa kanya ng Lynn, okay? Woah, grabe ka Marvin pati pangalan niya pinagdadamot mo na. Nginitian niya lamang ito. Pabagsak namang naupo si Marvin sa kanyang mahabang sofa, at ganun din si Wallace. Bro, may tanong ako. What is it? Saad niya sa kanyang pinsan, habang nakasandal at nakapikit. Paano pala kung magkaibang tao si Lynn at Maybelline? Tapos biglang nagpakita si Lynn sa'yo, anong gagawin mo? At sinong pipiliin mo sa kanila? Yung first love mo or yung present love mo? Unti-unti namang napamulat si Marvin, dahil sa tanong sa kanya ni Wallace. Umayos naman siya ng pagkakaupo, at tinitigan ang kanyang pinsan na seryoso ring nakatingin sa kanya. Si Maybelline, dahil si Lynn bahagi na siya ng past ko, hindi naman pwedeng pipiliin ko si Lynn dahil lang sa naghintay ako ng matagal sa kanya, kahit na si Maybelline ang mahal ko. Pero dahil sa iisang tao lang sila pareho ko silang mahal, natawa naman si Marvin sa sarili niyang sagot. Two-timer ka bro. Biro naman ni Wallace. Maya-maya naman ay biglang sumeryoso si Marvin. Hindi ko pa nakakausap si Lynn, saad ni Marvin habang nakayuko. Napaayos naman ng upo si Wallace sa narinig sa kanyang pinsan. Bro, mag-iisang buwan na hanggang ngayon hindi mo pa rin siya nakakausap. Hindi makapaniwalang turan ni Wallace. I don't know Wallace, parang iba ang kutob ko Ano yun? Hinarap nito si Wallace. Naalala mo ba yung sinabi ni Nana Luman na pinuntahan daw niya ako? Tipid niyang sagot kay Marvin. Hindi naman kami nagkita noon ano kayang nangyari? Bro, si Maybelline lang ang makakasagot niyan sa tanong mo. Saka baka may nagawa kang mali. Nag-isip muna saglit si Marvin. Wala naman Wallace, at isa pa nag-usap pa kami bago mangyari yun. Tanong mo kaya sa kuya niya baka may alam siya. Uuwi pala si Mazer next week, tatanungin ko na lang siya. Baby girl, are you sure okay ka na? Iwanan muna kita. May pag-aalalang wika ni Mazer sa kapatid. Ayan ka na naman kuya ginagawa mo na naman akong bata, nakangusong sabi ni Maybelline. Nasa sala sila ngayon at inaayos ang mga gamit na dadalhin ni Mazer, pauwi ng Pilipinas. Nagpasyang maiwan muna si Maybelline at Nana Luman sa States, para tuluyang magpagaling. Nag-aalala lang ako sa'yo. I know kuya, saka nandyan naman si Nana Luman Okay sige, basta tawagan mo ako, kapag nagka-problema okay. Opo kuya, nakangiting sabi ni Maybelline sa kapatid. Sa pag-aayos ni Maybelline ng gamit ni Mazer, ay hindi sinasadya na mahadjap ng mata niya ang isang box na hindi pamilyar sa kanya. Nasa banyo ang kanyang kuya Mazer, kaya hindi nito alam na binuksan niya ang box. Pagkabukas niya ng box ay bumungad sa kanya ang isang sisidlan. Nagtaka siya kung kanino yun, at bakit meron yun ang kuya niya. May namatay ba? Sino naman? Sunod-sunod niyang tanong sa kanyang sarili. Dahil sa kuryosidad tinanggal niya ito sa pinaglalagyan. Muntik niya pa itong mabitawan, nang mabasa niya ang pangalan doon. Baby girl. Nauutol na tawag ni Mazer sa kanyang kapatid. Nakita na nito na hawak na ni Maybelline ang sisidlan ni JK. Para siyang nawala ng dugo, dahil sa nakitang hawak na ni Maybelline ang sisidlan ni JK. Paano niya ipapaliwanag sa kapatid ang sinapit ng kanyang kaysa isang best friend? Baka magalit pa ito sa kanila, dahil sa pagtatago nila ng sekreto dito. Unti-unti namang lumingon si Maybelline sa kinaroroonan ni Mazer. Nakita nito ang pagtataka, at may namumuong luha sa kanyang mga mata. Kuya, ano ta? Bakit pangalan ni JK ang nakasulat dito? Hindi kaagad nakapagsalita si Mazer sa itinanong ng kanyang kapatid. Hindi niya ito inaasahang mangyari. Wala pa sana siyang balak sabihin sa kapatid, kasi iniisip pa nito ang kalagayan niya. Baka kung ano ang mangyari dito, gayong hindi pa ito gaanong magaling. Kuya, I'm asking you. Hindi na mapigil ang sumigaw ni Maybelline sa kanyang kapatid nang hindi ito sumasagot. Si JK, hirap na hirap niya itong banggitin sa kapatid. At hindi na rin ito mapigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Habang siya ay nakatitig kay Maybelline.
Pinaupo niya muna ito at kinuha ang sisidlan, at ipinatong muna sa center table ng kanilang sala. Kinuha ang sulat ni JK para kay Maybelline na inilagay niya sa kanyang wallet, para hindi makita kaagad ni Maybelline. Nanginginig niya itong iniabot sa kapatid, at dahan-dahan din kinuha ni Maybelline ang sulat. Napatutap siya ng kanyang bibig, at kinagat pa nito ang ibabang labi niya, habang binabasa ang sulat. Ilang sandali pa ay hindi na niya napigilan pang humagulgol. Kuya Y. Y kuya. Sigaw niya sa kanyang kapatid. Napatayo si Maybelline at napatapik sa kanyang noo, hindi siya makapaniwala sa nangyari. I'm sorry Maybelline, hindi namin sinabi sa'yo, kasi inaalala pa namin yung kalagayan mo, hindi rin namin alam na siya pala yung donor mo, nalaman na lang namin noong time na binigay na sa amin ng doktor yung sulat, umiiyak na paliwanag ni Mazer sa kapatid. Nasasaktan siya para dito, at lalo na nang malaman niya ang totoo. Kuya, wala na siya. Bakit? Bakit JK? Naghalong sigaw at iyak na tura ni Maybelline. Napaupo na lamang siya sa sahig, at napasulyap siya sa sisidlan ni JK. Niyakap niya ito ng buong higpit, at hindi siya magkamayaw sa pag-iyak. Maybelline tama na please, baka kung anong mangyari sa'yo, pigil ng kanyang kuya. Ngunit hindi pa rin siya tumitigil sa pag-iyak, at yakap-yakap pa rin si JK. Hindi ko kaya kuya, hindi ko kaya. Nag-promise siyang hindi ako iiwan, hindi siya aalis sa tabi ko. Pero bakit kuya, bakit? Kasalanan ko to kuya, kasalanan ko. Don't say that Maybelline, it's not your fault. Dahil sa sakit ko isinakripisyo niya pati ang buhay niya. Bakit siya pa? Wala namang mahagilap na isasagot si Mazer sa kapatid, dahil ultimo siya hindi rin alam kung ano ang dapat niyang sabihin. Maybelline look at me, hinawakan ni Mazer ang magkabilang pisngi ni Maybelline, at hinarap sa kanya. Hindi kanya iniwan Maybelline. Kinuha nito ang isang kamay niya, at inilagay sa dibdib ni Maybelline, kung nasaan ang puso nito. Nandyan siya sa puso mo, patuloy na tumitibok. Hindi mo man siya nakikita, pero nararamdaman mo pa rin siya. At doon ay muli siyang napahagulgol, at hawak-hawak na nito ang kanyang puso, ang puso ni JK. Mahigpit namang niyakap ni Mazer ang kapatid, na patuloy pa rin sa pag-iyak. Pareho silang nasasaktan sa nangyari, dahil parehong mahalaga sa kanila si JK. Lalong-lalo na kay Maybelline. JK miss na kita. Miss na kita. I'm so sorry JK, I'm so sorry. Sabi na lang ni Maybelline habang siyang umiiyak at yakap ni Mazer. JKPOV. Nakatanggap ako ng tawag mula kay Kuya Mazer. Na dinala raw si Maybelline sa ospital, kaya naman dali-dali akong umalis dito sa Batangas para puntahan siya. Kung saan siya nakakonfine ngayon. Habang nagmamaneho ako, ay panay ang dasal ko na sana okay lang si Maybelline. Mahigpit ang pagkakahawak ko sa manibela, at panay hinga ko ng malalim. Nakarating ako sa nasabing ospital, at nagmamadaling tumungo kung nasaan si Maybelline. Napahinto ako at hinihingal ng marating ko kung saang floor nakakonfine si Maybelline. Hinahanap ko ang kanyang kwarto nang makita kong lumabas sa isang pribadong kwarto si Doc Marvin at Kuya Mazer. Seryoso silang nag-uusap, at maya-maya ay narinig ko ang sinabi ni Kuya Mazer. Hindi ito maaari, sigurado akong masasaktan si Maybelline. Kapag ginawa yun ni Kuya Mazer, ayokong mangyari yun. Kung wala talagang mahanap, kailangan kong gumawa ng paraan. Tinawagan ko ang kakilala ko, at nagpatulong sa kanya na ayusin ang aking flight papunta sa States. Kung saan papunta sila Maybelline. Umuwi muna ako sa aking apartment para magpalit ng damit. Naupo muna ako kaagad sa sofa pagkapasok ko ng aking apartment. Nakayuko ako at matamang nag-iisip. Kung wala talagang mahanap na donor, wala akong ibang choice. Ayokong mawala ng kapatid si Maybelline. Mahirap magdesisyon sa ganitong sitwasyon. Pero ang mas mahirap ay yung mawala ang taong mahal mo nang wala kang nagawa. Hindi na ako nagdala ng iba pang gamit, tanging sarili ko na lang ang dala ko. Bigla kong naalala ang kwintas na ibibigay ko sana sa graduation ni Maybelline. Binili ko ito bago ako pumunta ng Batangas, at balak ibigay sa kanya sa mismong graduation niya. Iniwan ko na lamang ito sa aking kwarto sa ibabaw ng side table ko. Umalis na kaagad ako ng apartment, at nagtungo na sa airport.
Nasa States na ako at mabilis na pumunta ng ospital, kung saan siya ikinonfine. Nabalitaan ko sa doktor niya na wala pa raw nahahanap na donor niya. Kaya nagsuggest ako na kung pwede akong maging donor niya. Nagulat pa ang doktor sa aking tinuran, ilang beses niya akong tinanong kung talaga bang seryoso, at sigurado na ako sa aking desisyon. Walang paligoy-ligoy na sinagot ko pa kaagad ang doktor na desidido na ako. Narinig ko pa ang ilang pagbuntong hininga nito, at kalaunay pumayag na rin, gumawa muna sila ng mga test, bago isagawa ang heart transplant para kay Maybelline. Pagkatapos kong makipag-usap sa doktor, ay nagpasya akong puntahan muna si Maybelline sa kanyang kwarto. Nasa tapat lang ako ng kanyang silid, at nagdadalawang isip pa kung papasok ako o hindi. Kalaunay na pag-isip-isip kung wag na lang magpakita sa kanya, o kahit kay Kuya Mazer, dahil magtataka lamang sila kung bakit ako naririto. Ang mahalaga ay maisasagawa na ang kanyang heart transplant. Pilit akong ngumiti, at nilisan na ang kwarto niya. Nakatakda na ang araw ng kanyang heart transplant, ay kinausap ko muna ang doktor na mag-oopere sa kanya. Pinakiusapan kong ibigay sa kanya ang sulat para kay Kuya Mazer at Maybelline pagkatapos ng operasyon. Nakita ko pa ang lungkot sa kanyang mukha, at ilang beses pa ako nitong tinanong kung talaga bang sigurado na ako. Ganon pa rin ang sinagot ko sa kanya, at hinding-hindi na magbabago pa ang aking desisyon. Gusto ko siyang mabuhay, gusto kong ipagpatuloy niya ang kanyang buhay. Nasa operating room na ako at nakahiga na, inaayos na lang ng mga doktor ang kanilang kakailanganin. At hinihintay na rin nila si Maybelline. Ilang sandali pa ay narinig ko na ang pagbukas ng pinto, at nakita ko si Maybelline. Ipinuwesto siya malapit sa kinaroroonan ko, kaya kitang-kita ko siya. Sinulyapan ko siyang maigi, dahil ito na ang huling pagkakataong masisilayan ko siya, at makikita ang kanyang maganda at maamong mukha. Unti-unti akong napaluha, habang nakahiga at nakatitig sa kanya na tulog na tulog. Pinunasan ko ang aking mga luha at pumikit. Huminga muna ko ng malalim, at tinitigang muli si Maybelline. Patawarin mo ako Maybelline, hinding-hindi ko pagsisisihan ang gagawin kong ito. I love you my favorite baby, huling katagang binulong ko, habang unti-unti nang pamipikit ang aking mga mata. Time of death, 1:18 p.m. To my one and only baby. I'm sorry Maybelline, sorry sa lahat. Sorry kasi iniwan kita, hindi ko na matutupad ang pinanggako ko sa'yo. Na hindi kita iiwan at aalagaan kita. Hindi ko na matutupad na kukunin kitang ninang kapag nagkaanak ako. Alam mo Maybelline ngayon ko lang aaminin sa'yo to, dahil wala akong lakas ng loob na sabihin ito sa'yo. Ayokong masira ang pagkakaibigan natin, mas gugustuhin kong itago na lang tong nararamdaman ko sa'yo. Kaysa lumayo ka sakin dahil iniiwasan mo ako. Noong una kitang nakita at nakilala na gustuhan na kita. Ewan ko ba sa boses mo yata ako na in love eh. Gusto kita Maybelline, hindi lang gusto kong hindi mahal kita. Mahal na mahal, kaya gagawin ko ang lahat para lang sa'yo. Noong nalaman kong may gusto ka kay Doc Marvin nasaktan ako. Pero wala naman akong magagawa, hindi natuturuan ng puso kung sino ang gusto nating mahalin. Ngayon, may mag-aalaga na sa'yo, at alam kong mamahalin ka, ginawa ko ito dahil gusto kong maging masaya ka. Hindi mo man ako nakikita, mararamdaman mo naman ako sa bawat pagtibok ng puso mo. Ikaw lang Maybelline ang babaeng minahal ko, at mamahalin ko sa kabilang buhay. Kung namimiss mo ako pakiramdaman mo lang yang puso mo. I mean puso natin, para hindi ka na malungkot. I will be your best friend till my last breath. And you will be my forever baby. I love you Maybelline Brillantes. Your best friend. Justine Kurt Arevalo. Nagpasya si Maybelline na pumunta sa dagat at maglakad-lakad, dito niya naisip ang pumunta kapag siya ay nalulungkot at naiisip si JK, dahil sa dagat din siya nito huling dinala, at huli niyang nakasama. Umupo siya sa may buhangin, at pinagmasdan ang paglubog ng araw. Hinawakan niya ang kanyang dibdib, at pinakiramdaman ang tibok nito. JK okay ka lang ba dyan? Hindi ka ba nabobored? Dalawin mo naman ako kahit sa panaginip man lang oh. Miss na kita eh. Sabi niya sa kanyang sarili habang umiiyak. Miss ko na ang mga tawa mo, at mga yakap mo kapag alam mong hindi ako okay.
Kapag alam mong may PMS ako, ikaw mismo ang nagdadala minsan sa bahay ng mga gusto kong kainin, tapos aasarin mo ako. JK, miss na kita sobra. Sigaw ni Maybelline habang nakaupo siya, at hawak nito ang dibdib. Hindi na niya mapigilan pa ang humagulgol dahil sa sakit ng kanyang nararamdaman, hindi dahil sa sakit niya sa puso, kung hindi dahil sa pagkawala ng kaisa-isa niyang matalik na kaibigan. Naramdaman niyang may isang palad ang humahagod sa kanyang likod. Napatingin siyang bigla dito. Pinahid niya ang kanyang mga luha, at pinakatitigan niya ito. Ang gawapo naman nito, bakit parang malungkot din ang mga mata niya, dinadamayan din ba niya ako? Bulong niya sa kanyang sarili. Pasensya ka na ha, naingayan ka ba sakin? Nahihiya niyang wika. Ngumiti naman ng bahagya ang lalaki. Ang gwapo parang si JK ngumiti. Okay lang, maganda yang naiilabas mo yan kaysa kinikimkim mo, mas lalong masakit. Mahirap talaga mawala ng minamahal sa buhay, malungkot niyang sabi habang nakatingin sa dagat, at katabi ko na ring nakaupo. Nawalan ka na ba ng minamahal? Hindi mo na siya sumagot at sinulyapan ako. 3 years ago. Namatay yung sister ko sa sakit, lagi ko siyang dinadala sa tabing dagat, paborito niya kasing mamasyal sa tabing dagat. Kaya pag nalulungkot ako nagpupunta lang ako sa dagat. Ikaw, sino si JK? Boyfriend mo? Tanong niya habang nakatingin sakin. He's my best friend? Malungkot kong wika sa kanya, at nagbabadya na namang pam-attack ang aking mga luha. He's my heart donor, at tuluyan ng pam-attack ang mga luha ko. Oh, I'm sorry. Okay lang, ngumiti ako ng mapait sa kanya. Mag-isa ka lang ba? May asawa ka ba or girlfriend? Napataas naman siya ng kilay sa tanong ko. Nako, nagalit yata siya, kasi naman feeling close na ata ko. Wala akong asawa o kaya girlfriend, saglit siyang natigilan. Bamantong hininga muna siya, at saka ako tinitigan. Nagulat ako sa sunod niyang ginawa. Nag-flip pa siya kunwari ng buhok na animoy mahaba ito. Napamaang ako at hindi makapaniwala. Napakurap-kurap ako, na siya namang ikinatawa niya. O anong may say mo? May girlfriend or asawa ba ako sa lagay na ta? Tumawa naman siya ng malakas, dahil sa nakita niyang reaksyon ko. Kung ano man yang naiisip mo, well tama ka. I'm gay, joke la, sirena, bisexual or whatever it is. Itinatago ko lang siya, kasi hindi ako pwede mag-vulgar, alam mo na ang fad rebels ko, baka lagyan niya ako bigla ng makeup sa magkabilang mata. Pareho naman kaming natawa sa sinabi niya. Sayang ang gwapo mo pa naman, may panghihinayang nahimig ko sa kanya. Well, yan din ang sinasabi ng mga nakikilala kong mga babae, alam mo na ang daming liberated dito sa States. Gusto ba naman akong ikama? My gosh ha. Ikaw Miss Pretty, my boyfriend ka ba? Ako naman ang natigilan sa tanong niya. Oh well, parang alam ko na ang sagot. By the way, kanina pa pala tayo nagdadaldalan dito, hindi pa natin kilala ang isa't isa. Ako nga pala si Leonard Madrigal. Leonard sa umaga, Lenny naman sa gabi, natawa naman ako sa pangalan niya. I'm Maybelline Brillantes but you can call me Mars for short. Kasing ganda ng pangalan mo ang mukha mo well gusto kong tawagin kang Marcelina para unique o diba? Tumawa naman kami pareho, nagkaroon na naman ako ng bagong kaibigan, siguro pinadala siya ni JK sakin para hindi na ako malungkot. Thank you JK, hanggang ngayon pinapasaya mo pa rin ako, ayaw mo pa rin akong nakikitang malungkot.